Isang dalaga ang inilipusta ng kanyang mga katrabaho dahil sa angking katabaan nito. Tatahimik na lang ba siya at magsasawalang tibok? Papaano nga ba mababago ang buhay niya dahil sa kapintasang ito? Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sarap na sarap si Kate sa baon niyang tanghalian. Siya mismo ang nagluto noon at sobrang na-enjoy niya ang adobong manok sa gata. Sa tuwing susubo ang dalaga, ay lalanghapin niya muna ang amoy dahil talaga namang nakakagutom ang masarap na halimuyak nito. Lunch break nila noon at kagaya ng nakagawian ay pinili niyang kumain sa loob ng kantin sa loob ng company building nila. Kahit na medyo mainit ang lugar ay hindi iyon nalintanan ni Kate dahil medyo nagugutom na siya ng mga oras na iyon sa dami ng trabahong ginawa niya mula pa kaninang umaga. Sakto lang yung pagkakaluto ko sa manok at yung dami ng luyang inilagay ko kanina. Tama, ganitong timpla na lang palagi ang gagawin ko. Wika ni Kate sa sarili nang bigla siyang mapahinto sa muling gagawing pagsubo nang may marinig siyang halakhakan na tila nang gagaling sa isang grupo ng mga kababaihan mula sa may di kalayuan sa kanyang tagiliran. Hoy, tingnan mo yan si Kate, oh. Ang baboy talaga niya. Tingnan mo. Hindi pa nga nalulunok yung nasa bunganga, susubo na naman. Sabi ng isang babae. Oo nga Kadiri. Wala man lang kahihiyan sa sarili niya. Grabe kung kumain, no? Sagot naman ng isa pa. Sinabi mo pa. Kaya nga kitang-kita naman ang ebidensya sa katawan niya. Siguro, kung kasama siya sa kakatayang baboy nangunguna na siya sa listahan. Wika pa ng isa at sabay-sabay pang nagtawanan ng tatlo habang kumakain at ginagawang panghimagas ang panalait sa kaopisina nilang si Kate. Lingid sa kaalaman ng tatlo ay dinig na dinig pala lahat ni Kate ang pagbubulungan ng mga kasama. At kahit lihim na nasasaktan si Kate sa mga salitang binitawan ng mga kaopisina, ay tahimik na lang na ipinagpatuloy ng dalaga ang pagkain niya ng tanghalian. Matagal na siyang pinag-iinitan ng tatlo dahil mas marami siyang benta sa mga ito at madalas siya nagiging employee of the month sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Kahit na mataba siya at malayang-malayang itsura sa mga katrabahong sexy at magaganda, ay palagi naman siyang napapansin ng kanilang boss na si Arthur dahil sa kasipagang taglay niya at sa malaking benta sa araw-araw. Usap-usapan pa nga na may gusto si Amy, isa sa mga babaeng nanlait sa kanya kanina sa kanilang boss. Bukod kasi sa ubod ng gwapo ito, ay single pa at walang girlfriend o asawa. Kaya naman, marami talagang mga kababaihan ang nagkakagusto dito. At inis na inis sila kay Kate dahil sa kakaibang pagtingin na ibinibigay ni Arthur kay Kate. Yak! Nakakadiri talaga yung babae na yan. Nakakawalang gana. Ang pangit talaga na itsura niya. Nakakasuka. Pustahan tayo. Wala man lang nagtatangkang manligaw dyan dahil sa kababuyan niya. Muling wika ni Amy sa mga kasama nito sa mesa at muli na namang nagtawanan ng tatlo. Tuloy-tuloy lang sa pagsubo ng pagkain si Kate pero kanina niya pa gustong umalis sa kinauupuan. Muntikan na niyang maibuga ang kaning nasa bibig niya. Kakaibang alat kasi natikman niya mula dito at yun pala ay dahil sa hindi na niya namalayan na tuluan na ito ng luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mapait na pagtawa ang namutawi sa mga labi noon ni Kate habang lihim na pinupunasan ang isa pang luha na umagos sa kanyang pisngi. Pero sa totoo lang ay hindi na rin niya kaya pang ituloy ang pagkain habang naririnig ang pang-aalipusta ng mga kasamahan sa kabilang mesa. Kung kaya naman napagpasyahan na lamang niyang takpan ng baunan at magpunta sa kanilang locker room para doon ituloy ang naudlot niyang pagkain. 2 taon na nakakaraan. Bago pa man maging empleyado si Kate sa kumpanyang iyon ay isang matinding karamdaman ang dumapo sa kanyang katawan. Matagal na naging gamutan nito na nagdulot upang uminom siya ng iba't ibang klaseng gamot at isa sa mga side effect ng mga gamot na iniinom niya ay ang pagkakaroon niya ng gana sa pagkain na nagdulot upang madagdagan ng gusto ang kanyang timbang at upang maiwasan na rin ang stress at huwag panghinaan ng loob sa karamdamang dinadala niya kung kaya naman ay naghanap si Kate ng ibang paraan para libangin ang sarili. At noong minsang nanonood siya sa YouTube, ay isang cooking show ang lubos na umago ng kanyang pansin. At magmula nga noon, ay nakahiligan na niya ang pagluluto ng iba't ibang potahe. At doon niya din nadiskubre na may kakaibang talento pala siya sa pagluluto.
dahil talaga namang katakam-takam ang bawat pagkain niluluto niya sa kanyang kusina. Sayang naman to kung hindi ko uubusin. Siguradong panis na tumamaya dahil sa gatang inilagay ko. Grabe talaga yan sila Emmy. Hindi ba nila alam na hindi ako si Darna? May puso rin ako at damdamin na marunong masaktan. Porket ganito ba ang katawan ko ay ganun-ganun na lang nila ako laitin? Pasimpleng pagdadrama ni Kate habang sunod-sunod sa ginagawang pagsubo nito. Dito na nga lang ako sa locker room kakain palagi para hindi ko na sila makasabay sa kantin. Ay palaka! Gulat ni Kate nang hindi mamalayang may magsalita mula sa kanyang likuran. Uy, mukhang masarap yung pagkain mo, Kate ah. Pwede bang patikim ako? Untag ni Arthur sa kanya, ang boss niya. Ay Sir Arthur, kayo po pala. Nahihiyang wika ni Kate dito. Mas masarap bang kumain sa walang tao? Kaya ka ba nandito, Kate? Akala ko kung sino nang kumakaluskus dito sa locker room kaya napasilip ako. Pero mukhang masarap talaga yung pagkain mo. Amoy na amoy kasi kaya di ko na napigilang hindi pumasok dito. Pwede bang patikim? Medyo napapalunok-lunok pang wika ni Arthur habang nakatitig sa baunan kung saan nakalagay ang ulam ni Kate. Ay eto po sir, pasensya na po kayo at iisang tinidor lang ang dala ko. Tila natataranta namang wika ni Kate, nahiya-hiya pang inabot sa boss ang baunan at tinidor. Naku, wala yun, ano ka ba? Dali-dali namang kinuha ni Arthur ang baunan mula sa kamay ni Kate at agad tinusok ang isang laman ng manok at biglang isinubo iyon at nginaya. Saan mo to binili, Kate? May tinda ba sa kantin nito ngayon? Meron pa kaya? Baka ubos na, no? For sure mabilis maubos ito kasi sobrang sarap naman ng pagkakaluto nito. Teka, tapos ka na bang kumain, Kate? Pwede bang akin na lang to? Natatawang wika ni Arthur kay Kate at halos hindi na makapagsalita dahil sa pagkaing nasa bibig nito. Ay sir, wala pong tinda niyan sa kantin kasi ako po ang nagluto niyan. Nahihiya namang wika ni Kate kay Arthur. Teka, graduate ka ng culinary no? Alam mo, pwede ka magtayo ng negosyo. Siguradong papatok agad yan dahil sa sobrang sarap ng luto mo. Madami ako nakakain ng fancy restaurant pero kakaiba to, promise. Dagdag pa ni Arthur na papuri sa dalaga. Hiyang-hiyaman si Kate sa boss niya pero lihim siyang natutuwa dahil nagustuhan at nasarapan ito sa pagkain siya mismo ang nagluto. Kinabukasan, mas minabuti na ni Kate na sa locker room na lamang ulit siya mananghalian dahil baka makasabay na naman niya sila Emmy at kung ano-ano pang pang-aalipusta na naman ang iba tanong mga ito sa kanya. Pero pagdating niya sa locker room, inagulat siya dahil nadatnan niya na doon ang boss niyang si Arthur na kanina pala naghihintay sa kanya. Lihim siyang napangiti dahil nakita niyang may dala-dala pa itong sariling plato at kutsara at sa tabi nun ay may dala din itong take-out na pagkain na sa hinuha niya ay mula sa isang Japanese food. Okay, alika na, kumain na tayo. Sigurado akong masarap yung pagkain mo. At eto nga nag-take-out ako para may ma-share naman ako sa'yo. Natatawang wika ni Arthur kay Kate. Sige po sir, hayaan niyo po sa susunod ay dadagdagan ko pa po ang pagkain iluluto ko para naman po hindi niyo na kailangan pang bumili sa labas. Masayang wika ni Kate sa boss niya. At mula nga nung araw na iyon, ay palagi na niya nakakasama at kahati ang boss niya sa pananghalian. Muli na naman itong binanggit ang pagpapatayo ng restaurant na kalaunan ay sinang-ayaw na naman ni Kate. Naisip ng dalaga na mula sa maliit na ipon ay maaari niya nga masimulan ang sinasabi na kanyang boss Arthur dahil bukod sa magagawa na niya ang hilig niya ay marami pa siyang taong mapapasaya dahil sa mga putahing ihahain ni Kate sa kanila. Nang malaman naman ni Arthur na magtatayo na si Kate ng maliit na restaurant, ay agad naman itong nag-alok ng investment na hindi naman tinanggihan ni Kate. Hindi nagtagal, dahil sa madalas na pagsasabay ni Arthur at Kate sa pagkain, ay hindi lang pagkakaibigan ang nabuo nila. At unti-unti na nahulog ang loob ni Arthur sa dalaga. May katotohanan nga ang kasabihang, the way to a man's heart is through his stomach. Noong unay ayaw pa munang tanggapin ni Kate ang pag-ibig ni Arthur, dahil daw baka nabibigla lamang ito. Ngunit pinatunayan naman ni Arthur na tunay ang pagmamahal niya para kay Kate at hindi sa panlabas at pisikal na anyo ito nakatingin, kung hindi ang mabuti niyang kalooban ang talagang bumihag sa puso ng binata. Naging sikat rin ang restaurant ni Kate at mabilis na nakilala ito
At parami pa ng parami ang mga customer na tumatangkilik dito. Nagulantang naman ang lahat, lalong-lalo na ang grupo nila Amy sa balitang inannounce ng kanilang boss na si Arthur tungkol sa nalalapit nitong kasal. At halos mahimatay pa si Amy nang malaman nitong kay Kate ikakasal ang boss niyang si Arthur. Pero kahit na anong pagwawala pa ang gawin ni Amy, ay tuloy na tuloy pa rin ang pag-iisang dibdib nila Arthur at Kate. Kinailangan na rin mag-resign ni Kate sa kumpanya ni Arthur dahil lumago na ng lumago ang restaurant nito na kinailangan ng tutukan ni Kate ang mas lumalaki niya pang kainan. Unti-unti na rin ang pagaling ni Kate na naging dahilan upang bumalik na ang dati nitong katawan. Gulat na gulat sila Amy nang muli itong bumisita sa kumpanya ni Arthur isang araw dahil sobrang ganda na nito at hindi na nila halos makilala pa. Dahil ang Kate na nilait-lait nila noon ay ang Kate na mahal na ng boss Arthur nila ngayon. At siguradong hinding-hindi ito ipagpapalit ng lalaki kahit na tumaba pa at magbagong muli ang itsura nito.